Mr. Chair, we would like to clarify that we are not here to dispute the business models of our oil companies. As a matter of fact, we are thankful for their sacrifices for this country. Kaya lang, it would appear that the business models are no longer responding to the crisis kung paniniwalaan natin yung binabanggit ninyong problema kinakarap natin. Welcome sa isa namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. And good news para sa buong mundo dahil mahigit isang buwan mula nagsimula ang gera, nagkaroon na ng ceasefire ang Amerika at Iran for 2 weeks. Ang ceasefire ay unang in-announce ni President Trump na kinonfirm naman ng Iran. And during those 2 week ceasefire, sinabi ng Iran na pwede nang dumaan sa Strait of Hormuz with coordination sa kanilang armed forces. Pero kahit na may ceasefire, hindi ibig sabihin ay wala na tayong dapat alalahanin kasi hindi pa rin tapos ang gera. In fact, ngayong linggo, April 12, 2026, sinabi ni US Vice President J.D. Vance na hindi pa rin nagkakaroon ng agreement ang Iran at Amerika para tuluyang wakasan ang gera. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. On the bright side, open pa rin naman ang Strait of Hormuz. Pero it does not mean na bababa agad ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. In fact, mismo si Department of Energy Secretary Sharon Garin sinasabi na it will take some time bago bumaba ulit ang presyo ng langis pre-crisis level. I want to ask the DOE Secretary kung totoo po na may chance na aabot ng 200 pesos ang cost ng fuel natin and kung totoo na hindi na bababa uli below 100 pesos. Is this true? Will it go up to 200? Honestly, I don't know, and I don't think anybody knows yet because, like mentioned earlier, there was a pronouncement of a ceasefire, but there are threats going back and forth. Although the war will stop, there has been structural change in the industry. So, pati yung supply, 80% na lang we can rely on for now. And that is still expensive. I think the problem will stay longer than the war itself. So, if it ever goes back to 100 pesos or below, it will take some time, Mr. Chair. Ito yung sinasabi ng mga economists na rocket and feather pricing kung saan sobrang bilis ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na para bang rocket. Pero pagbabagsak naman ng presyo, napakabagal na para bang balahibo ng manok. Pero the bottom line is, hindi pa rin tapos ang kalbaryo ng bawat Pilipino sa oil crisis na kinakaharap nating bansa. Kaya ngayong episode, pag-uusapan naman natin ang mga solusyon na pwedeng gawin ng ating gobyerno upang hindi na maulit ang ganitong klaseng oil crisis. Of course, maraming mga obvious na solusyon sa oil crisis, katulad ng investment ng ating gobyerno sa renewable energy, gaya ng solar o wind power, o di kaya ay ang pag-regulate ng presyo ng langis sa ating bansa. Meron din namang ibang proposal na nagsasabi na dapat mag-angkat tayo ng langis sa ibang bansa other than the Middle East. Pero, kailangan pa ng ating gobyerno ng masusi at matagal na pag-aaral para ipatupad yung mga ganyang klaseng solusyon. Pero ang solusyon na pag-uusapan naman natin ngayon ay yung kayang ipatupad agad ng ating gobyerno. At ang isa dyan ay yung biofuel. Kapag sinabi nating biofuel, ito yung fuel o langis na galing sa mga living and organic matter katulad ng coconut, palm tree at iba pang mga halaman na tanim. At mayroon dalawang klase ng biofuel, ang bioethanol at biodiesel. Para malaman nyo yung pinagkaiba ng bioethanol at biodiesel, panoorin nyo yung explainer video nito. Ethanol is an alcohol formed by fermentation. It is used as a replacement for or additive to gasoline. Biodiesel is an oil produced by extracting naturally occurring oils from plants and seeds. Biodiesel can be combusted in diesel engines or blended with diesel fuel. Sa madaling salita, ang bioethanol ay mula sa pagkain na dumadaan sa fermentation process, which is the same process kung saan nanggagaling ang mga alcoholic beverages gaya ng beer, wine at iba pang mga alak. Ang biodiesel naman ay nanggagaling sa extraction ng langis mula sa mga halaman at iba pang pagkain, which is the same process kung saan nanggagaling ang mga coconut oil, palm oil at iba pang mga langis. Pero bakit nga ba natin sinasabi na madaling solusyon sa oil crisis ang paggamit ng biofuel? Kasi meron na tayong batas para sa biofuel. Yan ay ang Republic Act No. 9367 o ang Biofuels Act of 2006. At ayon sa Section 5 ng Biofuels Act,
dapat may mga halo ng biofuel ang mga liquid fuel para sa motor at sasakyan, which must be locally sourced, meaning hindi dapat galing sa ibang bansa. Pero, gaano ba dapat karami ang halo ng biofuel sa mga gasolinahan? Ayon sa Section 3.1 ng DOE Department Circular Number DC 2011-02-0001, ang bawat gasolinahan ay dapat may mandatory 10% blend ng bioethanol. Ibig sabihin, sa bawat litro ng gasolina, 10% nun ay dapat bioethanol. Pero alinsunod sa Section 3 ng DOE Department Circular Number DC 2024-05-0014, pwedeng dagdagan ng mga oil companies ang blend ng kanilang bioethanol hanggang 20%. Pagdating naman sa biodiesel, mas mababa ang mandatory blend na nire-require ng DOE. Ayon sa Section 2 ng parehong DOE Circular, nire-require ng DOE na dapat ang blend ng biodiesel sa mga diesel fuel ay nasa 4% simula noong October 1, 2025. At mag-i-increase na naman dapat ito up to 5% ngayong October 2026. Pero hindi natuloy ang pag-increase ng biodiesel blend dahil noong July 17, 2025, sinuspinde ng DOE ang increase ng biodiesel pursuant to DOE Advisory Number 2025-07-SEC. Kaya as of this moment, ang blend ng biodiesel sa ating mga gasolinahan ay 3% lamang. Pero bakit nga ba hindi na lang i-require ng gobyerno na 100% ang pagkonsumo ng biofuel? Kasi, kung iisipin natin, mas kakayanin dapat ng Pilipinas na mag-produce ng biofuel kasi ang Pilipinas ay isang agricultural country. And simple logic would also suggest na magiging mas mura dapat ang biofuel kasi hindi na natin kailangan mag-angkat mula sa ibang bansa. Pero, in reality, baka bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kung 100% tayo magre-rely sa biofuel. Kasi remember na ang source ng biofuel ay ang mga prutas gaya ng coconut at mga halaman gaya ng palm trees at canola. At yung mga halaman at prutas na yan din ang ginagamit natin para sa ating mga pagkain. Kaya mag-aagawan sa raw materials ang gagamitin nating pagkain at gagamitin nating pang fuel. At kung aasa tayo ng 100% sa biofuel, kukulangin tayo sa raw materials para lang mapunan ang demand ng langis sa Philippine market. In fact, ayon kay Dean Lau Jr., ang presidente ng Kenres Technologies Inc., na isang kumpanyang engaged sa manufacturing ng biofuel, ang consumption daw ng diesel sa Pilipinas noong 2024 ay 12 billion liters. You know, there's quite a lot of coconut. We are still the world's biggest exporter of coconut oil. But if you were to use that coconut oil to replace diesel, the volume is huge. So because diesel is about, this year, the diesel forecast is about 12 billion liters. So that's a lot of diesel to replace. We don't have that much coconut oil. Bukod sa hindi kaya ng Pilipinas na mag-produce ng 12 billion liters of coconut oil, maraming Pilipino ang pwedeng mamatay sa gutom kung magre-rely tayo ng 100% sa biodiesel. Kasi sa Amerika, ginagamit nila ang kanilang mais bilang pagkain at source ng kanilang biofuel. Kaya lumakas ang demand para sa kanilang mais. Simula nito, tumaas ng lampas doble ang presyo ng kanilang mais. At the turn of the millennium, over 90% of the United States' substantial corn production went to feeding people and animals. Only 5% was used to produce ethanol. Then, the average price of a bushel of corn, whatever the hell a bushel is, was $2. Today, the price of corn has risen with the extra demand from the biofuel industry. The price of 35 liters of corn today fluctuates between about $4 and $7. To put that in the Philippine context, kapag tumaas ang presyo ng mga raw materials pang manufacture ng biofuel, baka umabot tayo sa point na mahihirapan ang mga low-income family earners na bumili ng pagkain. So that means, wala muna tayong choice ngayon kundi magtiyaga sa blend ng biofuel sa ating mga gasoline stations. Pero nakatutulong ba sa pagpapababa ng presyo ng produktong petrolyo ang paghalo ng biofuel sa ating mga gasolinahan? Well, hindi rin masyado. Ayon kasi kay Dean Lau Jr., nakadepende pa rin ang presyo ng biofuels, specifically ng biodiesel, sa presyo ng raw materials. The only challenge that might happen is to manage the effect at the pump. Because biodiesel has a price
that is determined by coconut oil. And diesel fuel is, of course, affected by crude oil prices as well. So there's an interplay between the two. To there, they're about the same. But there are times when one will go higher than the other. It can be a higher biofuel blend can be a lowering factor, or it can be an increasing factor. So it depends on the interplay of the two prices. It would be logical to assume na malaki dapat ang maitutulong ng biofuel sa pagpapababa ng presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Kasi nga, we are an agricultural country. Pero hindi. Kasi, as recently as last month, mas mataas ang presyo ng locally manufactured biofuel kesa sa imported biofuel. Ayon sa Department of Energy, doble kasi ang presyo ngayon ng lokal na biofuel na aabot sa 75.93 pesos kada litro kumpara sa imported na nasa 37.58 pesos kada litro lang. Kung imported ang gagamitin, makakabawas daw ng halos 3 piso sa diesel habang piso naman sa kada litro ng gasolina. So kung mas mura pala ang biofuel sa ibang bansa kaysa sa ating, bakit hindi na lang tayo mag-import ng biofuel para naman bumaba kahit papano ang presyo ng produktong petrolyo? Ang simpleng sagot dyan, kasi bawal. Ayon kasi sa Section 5 ng Biofuels Act, ang ihahalo dapat na biofuel blend sa mga gasolinahan ay locally sourced. Ibig sabihin, dapat gawang Pinas. So dapat pala kaagad nating baguhin ang batas na ito. Pero hindi natin pwede basta-basta gawin yan. Kasi ayon kay Senator Win Gatchalian na chairman ng Senate Committee on Energy, 400,000 na farmers ang magrereklamo. Well, kailangan pang pag-aralan ng mabuti dahil almost 400,000 farmers as well as mga processing plant workers ng ethanol ang maapektuhan kung papayagan mag-import. So, kailangan masigurado natin na yung mga farmers natin, 400,000 ay meron silang protection and safeguards. So kung hindi pa obvious sa ating lahat, dead end ang taong bayan pagdating sa biofuel hanggat hindi pa nababago ang batas. Kasi hindi natin pwedeng taasan ang blend ng biofuel sa gasolinahan at hindi din tayo pwedeng mag-import ng biofuel para makamura. Pero meron pa tayong isang pag-asa at yan ay ang unbundling. Kahit kasi deregulated na ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas, it does not mean na pwedeng gawin ng mga oil companies ang kahit anong gusto nila. Kasi ayon sa Section 14, Paragraph A ng Republic Act No. 8479, otherwise known as the Oil Deregulation Act, may kapangyarihan pa rin ng DOE na i-monitor at sundan ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Kaya noong 2019, naglabas ang DOE ng Department Circular No. DC 2019-05-0008 o ang Revised Guidelines for the Monitoring of Prices in the Sale of Petroleum Products by the Downstream Oil Industry in the Philippines. Ang guidelines na ito ay nag-uutos sa mga oil companies na i-unbundle ang presyo ng kanilang produktong petrolyo. Fuel Unbundling Order. Ito ang kautusan ng Department of Energy na nagtatakda sa mga oil company na ipakita kung paano nila pinepresyohan ang produktong petrolyo. Sa pamamagitan nito, malalaman ng publiko kung magkano ang import cost, freight cost, taxes na binabayaran ng mga oil company, refining cost, storage cost at kahit ang tubo na ipinapatong ng mga oil company. Ito ang sasagot sa katanungan ng karamihan na kung bakit magkakaiba ang presyo sa mga gasoline station o di kaya'y kung may pang-aabuso ba sa presyuhan ng produktong petrolyo. Sa madaling salita, ang unbundling order ng DOE ay nag-uutos sa mga oil companies na magbigay ng breakdown kung magkano ang mga ginastos nila sa pag-import ng langis at kung magkano ang kinikita nila sa bawat litro ng langis na binebenta nila. Sa pamamagitan ng unbundling order, malalaman na ng bawat Pilipino kung pinagsasamantalahan nga ba ng mga oil companies ang bawat Pilipino every time na may oil price hike. Pero syempre, hindi nagustuhan ng mga oil companies ang unbundling order ng DOE. In fact, ayon sa Shell, kapag sumunod daw sila sa unbundling order ng DOE, uuwi na naman daw ito sa pag-regulate ng presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Ano kaya ang dahilan at bakit ayaw ng mga oil company na malaman kung paano nila pinepresyohan ang produktong petrolyo?
Ang sagot ng Shell, isa sa malalaking oil company, siguradong mauuwi daw ito sa regulasyon o pagkontrol sa presyo. Which is parang ang weird naman ng sagot ng Shell kasi parang sinasabi na nila na may kalokohan nga silang ginagawa. Kaya kapag sumunod sila sa unbundling order ng DOE, i-regulate ulit ng gobyerno ang presyo ng langis. Pero anyway, dahil ayaw nga sumunod ng mga oil companies sa unbundling order ng DOE, naghain sila ng kaso sa Taguig Regional Trial Court upang ipawalang bisa ang unbundling order ng DOE. Dahil dito, nag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO for short ang Regional Trial Court upang pansamantalang tigilan ng DOE na ipatupad ang unbundling order. Pero inapela ng gobyerno ang TRO na in-issue ng Regional Trial Court hanggang sa nakarating ang kaso sa Supreme Court at ito nga ang kasong Philippine Institute of Petroleum Inc. versus Department of Energy. Ayon sa kasong yan, sinabi ng Supreme Court na ang unbundling order ng DOE ay hindi pwedeng ituring price control kasi hindi naman nagtatakda ng presyo ang DOE. At taliwas din sa pangamba ng mga oil companies, ang unbundling order ng DOE ay hindi pumapayag na i-disclose ang mga confidential information ng mga oil companies. Ang mga information lang na pwedeng ilabas ng DOE ay yung may kinalaman sa public interest. Kasi hindi naman na-deregulate ang oil industry para protektahan ang mga oil companies, kundi para sa kapakinabangan ng publiko. At yung desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa TRO laban sa pagpapatupad ng unbundling order ng DOE. Inilabas pa yan ng Korte Suprema as early as September 2024. So bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito pinapatupad ng DOE? Kung si DOE Secretary Sharon Garin ang tatanungin, nag-send na daw sila ng notice sa mga oil companies na mag-unbundle. Yes, there was a ruling and we were stopped from the unbundling, and because of the EO, we have issued an order to the companies to submit their unbundled prices already, Mr. Chair. We're waiting for the consolidation. So tama naman, tama ba ang reading ko sa sagot ninyo relative dun sa question ni Congressman Tino is that the Secretary of the Department of Energy is moving towards the full disclosure of items that need to be made transparent to the public? We have asked them for the info on unbundling, Mr. Chair. Just to qualify that, what is going to be public and not public, that will depend on the provisions of the law, Mr. Chair. But the trigger of this power was the issuance of the EO of the President, Mr. Chair. Ang sinasabi ni Secretary Sharon Garin na EO ay yung Executive Order number 110 na nade-declare ng State of National Energy Emergency sa Pilipinas na nilabas ni BBM noong March 24, 2026. So just imagine, as early as 2024, sinabi na ng Supreme Court na pwede nang ipatupad ng DOE ang unbundling order. Pero hinintay pa ng DOE na magkaroon ng ganitong klaseng oil crisis sa bansa para lang maalalang ipatupad ito. Isa yan sa mga halimbawa kung gaano katupad at kabagal kumilos ang ating gobyerno. Gagalaw lang ang gobyerno kapag nasa kalagitnaan na ng krisis. Pero hopefully, sana maisabatas na ang unbundling ng presyo ng langis. Kasi si Senator Amy Marcos ay naghain na ng bill upang gawing batas ang unbundling. In closing, pinapakita ng oil crisis na ito ang mga kahinaan ng ating mga batas tungkol sa langis at energy. Bukod sa hindi sapat ang ating batas para harapin ang ganitong klaseng krisis, napakabagal din ng ating gobyerno na tugunan ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino. In fact, patapos na lang ang gyera sa Middle East, hindi pa rin binabawasan o sinususpindi ng gobyerno ang excise tax sa langis para sana makabawas sa paghihirap ng bawat Pilipino. Kaya sa 2028, sana magkaroon tayo ng presidente na mabilis gumalaw at malawak ang pagtanaw sa hinaharap. Kasi hindi deserve ng bawat Pilipino ang ganitong klaseng gobyerno. Speaking of excise tax, kung gusto niyo maging expert sa excise tax at value-added tax sa langis, you can check out this video right here. Yan ang ating episode for today. Sana ay may natutunan kayo. See you next time and session adjourned.